Hello everyone again, and yes, no, welcome to today's podcast episode, Safe Spaces Understanding RA 7877 and RA 1131, and that is the rights, protection, and healing. So today, I'm Lian. I would like to introduce myself. I'm Lian. And I'm Joreen. Okay. Hi, Jareen. And yes, we will be with you today for today's discussion. And I am glad that we're here to talk about a matter that affects countless lives, but often goes unspoken. And this matter nga isn't just about the law, but it also governs the dignity, the respect, and the right to feel safe whenever we are. And today nais natin din no, na palawigin yung kaalaman natin and also our understanding ng bawat isa patungkol sa usapin ng Safe Spaces Act in the Philippines. And ang goal natin is bigyan din diin yung konsepto ng sexual harassment and yung bawat anyo nito sa paningin ng nakararami. And to help us unmask this, we are joined today by our three incredible guests. And I think nandyan na sila, no? I can see their open na. Nandyan si Sir Rolando. And yes, Mr. Rolando C. de los Reyes II, Master of Arts in Education, as he wants to be addressed as Kuya Rolly. Yan. So Kuya Rolly is a registered guidance counselor and a licensed professional teacher working as a guidance services specialist at the University of the Philippines, Diliman. So he completed his college degree in secondary education, major in mathematics, and his master's degree in education, major in guidance, also in UP Diliman. Having just passed his comprehensive examinations last semester, he is now a PhD candidate also in the same college. So he has been a member of the Board of Trustees of Pro-Life Philippines and Family and Pastoral Counseling Association of the Philippines. He is currently the president of the All UP Academic Employees Union, Diliman chapter, and a Bosconian at heart and a good friend to all. So welcome to today's podcast, Kuya Rolly. I hope you can share all the knowledge and perspective that you have. Yes, hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ayan. Thank you so much for the round of applause, everyone, to Kuya Rolly. And also we have our lawyer, Attorney Jess Christian D. Ramirez. So Attorney Jess is a highly accomplished lawyer, human resource management professional, and also a legal educator. So Attorney Jess brings a wealth of knowledge and experience, having worked in various legal and HR roles across different industries, including real estate, education, retail, and consumer goods. Yeah. And currently, Attorney Jess serves as a part-time law professor at Emilio Aguinaldo College and pamantasan ng lungsod ng Marikina, where he shares his expertise in labor law, human resource management, and civil law. And he also holds the position of Chief Legal Counsel and Head of Human Resources at Meat Plus Trading Corporation, where he oversees legal affairs and HR function, so guiding both the legal and talent management aspects of his organization. So let's all welcome Attorney Jess to our podcast. Magandang hapon, UP Soler. Magandang hapon, mga ka-HR. Maraming salamat. And we also have here our social worker, Mr. Don Emmanuel G. Lima, a registered social worker. He's a development practitioner with over 10 years of progressive experience in program management, communications, and community engagement. His work spans government, academia, civil society, and international humanitarian organizations, where he has contributed to project evaluation, community-based organization, community-based communication strategies, and organizational development.
He has served in key roles, including as Executive Assistant at the Department of Trade and Industry and Junior Project Associate at the University of the Philippines, providing technical, administrative, and research support to high-level offices. Don has also worked as consultant for external evaluations with Action Against Hunger and CCAT, specializing in qualitative data analysis, tool development, and stakeholder engagement. A licensed social worker, Mr. Don combines strong communication skills with technical proficiency in digital tools, content development, and data processing. He is known for being an approachable team player who fosters collaboration and supports initiatives that advance inclusive and community-driven development. So welcome, Sir Don, and good afternoon po. Good afternoon, everyone. Okay, thank you all for being here. So moving forward, as we recently concluded the 18th Day campaign to end violence against women, ano nga ba yung violence against women? According to United Nations, it is any act of gender-based violence that results in or likely to result in physical, sexual, or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life. As a student of Soler, we would like to focus on discussion on how this violence takes place in the workplace, often in the form of sexual harassment. We have Michelle here to give more overview of the Republic Act 7877. So, good afternoon, everyone. No? So, to give you an overview of this Republic Act 7877, imagine walking into your workplace or classroom, knowing that the law itself stands behind your right to safety, dignity, and respect. So, in the Philippines, in our country, that protection has a name. It's Republic Act 7877, or also known as the Anti-Sexual Harassment Act of 1995. So what is this act all about, no? So under this law, it is the first national law specifically targeting sexual harassment in the work, in education, and in training environments. So its core mission is simple but powerful: to penalize those acts of sexual harassment and secure a safe, respectful spaces for employees, students, and trainees. So you may wonder, who are covered under this law? So this law applies to all employees, applicants, students, trainees, and anyone under the authority, influence, or moral ascendancy of another person in the workplace, school, or training setting. So in short, if someone has power over another person in this environment, RA 877 governs their conduct. So, what are the examples po, no? So, what counts as a sexual harassment? So, in this law, it defines sexual harassment as any demand, request, or requirement for a sexual favor made by someone in authority. So, whether or not the victim submits to it. So, for example, po, in the workplace, like we could see this, a sexual favor is made as a condition for hiring, continued employment, or for promotion. Another example is it is a basis for favorable or unfavorable treatment, or of course, because of this, it creates an intimidating, hostile, and offensive environment for the employees. How about po in school or training institutions? So we could see sexual harassment occurs, or like for example, a teacher, a trainer, or anyone in authority demands sexual favor from a student or a trainee. This results in unjustified grades, privileges, or penalties. So because of this sexual behavior, no, or sexual favor, the environment becomes hostile and intimidating to the students. So, and because of this Republic Act 788, our institutions are required to create internal mechanisms to address the sexual harassment cases. They promote to establish a
procedures for resolution and investigation of cases like this. And it requires our institutions to promote awareness and prevention programs. So what are the penalties po? If ever these violations occurred, no? So administrative sanctions, there's also civil liabilities, and even criminal penalties po for those who violate this law. So overall po, all in all, RA 7877 was a landmark law. So one of the first to say loudly and clearly that power should never be abused for sexual gain. While later laws have expanded its scope, RA 7877 remains a foundational pillar in the Philippines for fight for a safe, a dignified spaces in the work and in education. So ganun po yan, no? So that's the overall general message of this law. Thank you. Okay, thank you so much, Ms. Michelle, for providing an overview of R8 7877. Sobrang dami naming nakuhang information about it. Also the penalties and violation, no? So I guess Attorney Jess could answer my question in mind. So I heard kanina na merong authority or moral ascendancy. So meaning may kapangyarihan na sinabi si Michelle, kapangyarihan or influence daw over the victim. So, Attorney Jess, can you help me Alright, or before can you help addressing us your understand question, this? gusto ko lang dagdag no, na yung 7877 is a strong statement by R. Latour saying that indeed sexual harassment has no place in the workplace and it has no place in school and all those instances na nabanggit ng batas. However, no, luma na kasi yung RA 7877 at it only envisions a relationship wherein a person is of a superior stature than the other person. Yung ina-abuse nung tao na accused of sexual harassment is mas mataas siya, mas superior siya. So you talk about a manager and a subordinate, a supervisor and a subordinate, but not of the same level or class. So ito naman yung ina-address ng Safe Spaces Act na which we will discuss thoroughly later. So pagdating dito, no, gusto ko lang dagdag din mga ka-HR that we have to really study this because as part of our HR audits, it is required that each and every company should have a manual on the treatment ng company sa RA 7877 kasi kaya nabanggit kanina ni Ms. Michelle about administrative penalties. A company may also be held liable if they don't respond to any complaint on sexual harassment. Thank you. Yes, thank you po. Ayan. Maraming salamat, Attorney Jess. So, dapat talaga, no, nakasama itong mga to sa manual ng mga companies to secure and protect yung mga employees natin. And, yes, I believe, no, Kuya Rolly, bilang isang guidance counselor naman sa iyong profession, maaari niyo po bang bigyan ng muka yung sexual harassment? Like, paano nito naaapektuhan yung biktima and sino rin mostly yung biktima po nito? Like, yung mga babae ba or yung mga lalaki? Yan, so maraming salamat ulit sa invitasyon. No? So, actually very timely itong topic natin kasi no December 11 lang, which is this Thursday, no, nagkaroon po tayo na ang UP Diliman Gender Office ay nagkaroon po ng God Summit, no? At ang pinakatampok ko na topic doon ay workplace violence na tinatawag, no? At kasama itong sexual harassment sa tinatawag nating workplace violence, no? Ano pong mukha nito, no? Gaya ng sinabi ni Attorney Jess, no? Nandiyan yung power dynamics, no? There's that kind of authority between a boss and a subordinate, no? Pero meron rin tinatawag na seniority, no? Sa mga work colleagues natin, no? Yung mga baby boomers versus millennials, no? O kaya parang yung laging sinasabi na marami ka pang kakainin na bigas, no, bago ka makaabot sa kung saan ako napunta, no. So, yung nakakalungkot na gano'n, no. There are three
basic areas no, na dapat nating tinan when you talk about sexual harassment. One is gender harassment, no? And this is harassment based on your gender, no? Whether you're a woman or LGBT, no? Parang binibigyan ka ng discrimination, no? Dahil doon lang sa iyong kasarian, no? Pangalawa ay yung unwanted sexual attention, no? At ito nakikita ko, it cuts across all sa genders, no? Eto nagtataka ako ngayon, no, yung mga pa-thirst trap minsan ng mga tao, no? At minsan na makikita ng mga ka-workplace mo, "Uy, ba't di ka na nagpapa-thirst trap?" Yung mga ganyan, 'di ba? Parang, hala, naalam mo na ngayon kung sino yung nagfa-follow sa'yo, 'di ba? So, pero that kind of unwanted sexual attention, whether it be a verbal thing, no, or physical, meaning to say, medyo hinahawakan ka na inappropriately, or even though hindi sa mga parte na inappropriate, pero you feel uncomfortable kaagad, no? Kaya nga ang maganda dito, maybe Attorney Jess can hammer on this, no? Lagi-lagi ang mga sexual harassment laws natin is on the perspective of the victim, not of the perpetrator, no? So kumbaga parang tinitingnan natin, uncomfortable na ba yung tao kahit na inakbayan mo lang siya, no? Maybe for you it's just a friendly akbay, pero for some people it may not be a friendly akbay already, no? So you must act, kaya nga dito papasok yung consent lagi, no? Na tinatawag natin in all kinds of relationship. And lastly is that sexual coercion, no? Yung tipong quid for pro na tinatawag na parang, oh, bago ka ma-accept dito, bago kita ma-permanent, lalo na, no, problemado dito ang mga contractual, no? Naku, renewal na ulit, no? So parang, naku, mag-renew ka na, kung gusto mo ma-renew, di ba? So parang may mga ganun, o kaya, kung gusto mo ako yung promotion na ito, no? Kailangan pagbigyan mo na ako. So that's a kind of sexual coercion. Now, gusto kong tingnan at busisiin ano bang causes nito? Bakit merong ganitong mga harassers, no? On a personal level, may tatlong bagay. Una is narcissism, no? Ito yung tinatawag nilang GGSS, no? Gandang-ganda sa sarili, no? People who feel na parang they're a magnet for people of the opposite or same sex, no? Na parang ang gwapo ko, ang ganda ko, no? So kumbaga lahat talaga mapofall sa akin, no? They are normally the perpetrators on this, no? Pangalawa yung Machiavellianism, no? Na tinatawag na parang the ends justify the means, no? Makukuha naman niya yung promotion eh. You just have to go through this, no? Yung mga tipong ganyan, no? And lastly, yung psychopathy na talaga. Yung tipong, I wanted to get what I want, no? So if I want this girl or this man, no? Then I'll be able to get this person, no? So yun yung causes dito on a personal level. On an organizational level, pwede nating tingnan yung dalawang bagay. High power imbalance, no? So, ano ba, sino yung mga nasa pwesto, no? At ito ba ay walang check and balances, no? Kaya nga kami rin dito sa UP Diliman, meron kami proposal na parang, wait lang, ito, magkakaroon na ulit tayo ng assessment no, ng mga bosses, no? Only the bosses get to assess the subordinate. Pero kailangan may full circle rin eh. What about the subordinate? Mukhang kailangan i-assess rin yung mga bosses nila. Kaya pag may ganito kasi na parang only the pure people above are evaluating the people below, no? Walang 100% feedback na tinatawag. Kaya importante merong ganung klaseng feedbacking even to the bosses themselves, no? And pangalawa, in terms of organizational, is yung tolerance of harassment, no? Na lalo na sa mga older generations, parang akala nila ay simple lang itong mga bagay na ito, pero nakaka-offend na talaga, no? Now, siguro mamaya na lang siguro yung effects, no? Kasi meron mo tayo i-discuss pa ng mga bagay, no? Mga na pwedeng maipasok itong mga effects ng sexual harassment in the workplace, no? Yun muna. Pero yung tanong siguro, sino ba mas apektado, babae o lalaki? There's an international study in 2023 that highlights that 22% of the women, no, and 18% of the men experience sexual harassment. So imagine na parang mas malaki pa rin ang balangkas ng mga babae na nakaka-experience ito. Pero meron na rin mga lalaki na nakaka-experience ito. Sa level naman ng mga LGBT natin, no, those who have been sexually harassed, no, 80% of them is based on verbal, yung mga tipong mga patutsada, ganon, discrimination, but 20% of them also reported physical, no, sexual harassment. Yung mga tipong panghihipo, no, o touching inappropriately sa mga bagay-bagay. So yun muna for now. Maraming salamat.
Okay, thank you Kuya Rolly for that very informative details and discussion po. Lubhang malaki nga ang epekto nito hindi lang sa mga kababaihan, though nasabi nga po doon sa studies na mas marami ang kababaihan pero lahat ay maaaring maka-experience at maapektuhan ng sexual harassment. Noted po doon sa sinabi niyo yung mga friendly activities, so it's a reminder for all of us din na dapat naging aware tayo sa surroundings natin. Hindi porket aware tayo sa mga surroundings natin. So, hindi porket comfortable na tayo is gagawin na natin. So, bilang isa pong social worker, Sir Don, maaari niyo po ba kaming bigyan ng idea kung paano po ito napaparating sa inyong tanggapan? So yun, usually naman yung reporting niyan, ah, kung sa HR yan, or kung sa mismong LGU, sa mga help desk, or sa mga women's desk din na presinto or sa munisipyo. So, yun yung mga nabanggit naman ni Sir Rolly kanina. Yung number one naman talaga dyan, yung consent. So, kung may naramdaman na discomfort, nag-cause ng anxiety, so syempre pag sa workplace, kapag nagka-feel ng pressure na kailangan mo bang gawin yun para sa trabaho mo o ano, ah, mga dahilan yun para mag-report. So, ah, bagamat madami pang kailangan i-improve sa reporting, pagiging safe ng pakiramdam natin para maipaabot yung issues. Meron ng tutungtungan ng safe spaces. Thank you so much, Sir Don, no? Tama. Gusto ko yung sinabi ni Sir Don na kahit madaming process siguro yung pagre-report sa ating HR, sa LGU, sa help desk or women's desk, kailangan pa rin nating i-report yung mga ganong bagay para naman magkaroon ng resolution, no? Yung na-feel natin na anxiety and discomfort dun sa nangyari. So, yes, tama. Patunay nga na napapanahon na din na palawigin natin yung understanding natin on these certain topics, no? And yes, may viewer tayo today na itago natin daw siya sa pangalang Munti at nais ni Munti na ibahagi yung experiences niya din na naganap sa kanilang workplace. Magandang hapon po. Gusto ko lang pong i-share, no? Ako po ay isang empleyado sa marketing department mula sa isang malaking kumpanya. During our meeting, nag-report po ako about sa new campaign. Nagustuhan naman po to ng team namin nung nilatag ko po yung idea sa kanila. Pero kinagulat ko po yung naging reaksyon ng boss ko. Sabi niya, great presentation, hindi talaga ako nagkamali na i-hire ka. You're not just smart, you're also the prettiest in the room. Maybe mas dagdagan at dalasan mo pa ang pagngiti mo. Bagamat naging successful po yung presentation ko, no, hindi ko po alam ang magiging sagot sa sinabi ng boss ko. Somehow, medyo na-off po ako sa last words niya. Hindi ko rin po maramdaman yung komportabling pakiramdam ng mga oras na yun nung sinabi niya po yun sa akin. Nung gabi din po na yun, nag-private message po siya sa akin. Niyaya niya po ako sa isang dinner, treat daw po niya. Para po siguro makasiguro na ako ay sasama. Sinabi din po niya na yung dinner na yun ay pag-uusapan lang namin ng aking mga katrabaho at promotion. So sa buong pag-aakala ko po, team dinner po iyon. Nagulat na lang po ako nung dumating ako sa pribadong restaurant. Kaming dalawa lang po pala yung magdi-dinner. So nung mga oras na yun, meron po akong takot na naramdaman. Pero inisip ko po kung aalis po ba ako or magsi kasi po baka po maapektuhan naman yung promotion ko sa company.
at even yung trabaho ko po kasi kaka-hire ko lang po. So sa mga oras na yun, iniisip ko po na breadwinner ako, pero iniisip ko rin po ba kung tama po ba yung nangyari sa akin nung mga oras na yun. So, thank you so much, Munti, sa pag-share ng yung experience on your workplace. And I know na medyo mabigat yung experience na yun for you to share, but na-express mo and nasabi mo yung experience mo here in our podcast. So, thank you so much. And yung mga pangyayari ba na yun kay Munti, yung diniscuss niya about may mga sinasabi yung boss niya, maaari bang makategora bilang sexual harassment yon. So I hope we can hear the insight of Sir Don and Kuya Rolly about this. So, Sir Don, what do you think po? Yun po, pag hinimay natin yung mga nangyari, una yung inoment sa kanya na you're the prettiest in the room, ganyan. Objectification yung ginawa sa kanya. Inappropriate compliment yun, lalo na sa professional setting. Tapos yung sinabihan pa na dalasan pa yung pagngiti, gendered na expectation. So, ina-undermine niya rin yung professionalism. Tapos nung nag-private message na, andito na yung laro ng power dynamics eh. Yung nandun din yung deception na naging one-on-one pala yung dinner. So, dahil one-on-one siya, mas may mataas na risk ng harassment at pressure. So, talagang may play ng power imbalance. Thank you so much po, Sir Don. No? Yes, yung doon pa lang sa You're the Prettiest na sinabi ng boss niya sa kanya, very inappropriate compliment yon para sa mga kababaihan. So, what about you po, Sir Kuya Rolly? Yeah, no, tama naman si Don doon, no? That's gender harassment as well as, actually lahat tinuhog niya, no? Is gender harassment, no? Tukoy doon sa mga kababaihan. There's unwanted sexual attention, no? Nung kinompliment niya na ang ganda mo, no? Minsan kasi akala natin is just a compliment, pero iba na yung epekto. Minsan we need to actually, even violators, so minsan hindi lang sila aware, we need to read the social cues, eh. No? Kung medyo sumimangot na yung tao, parang pwede mo sabihin na, sorry if I offended you, no? Pero siya mukhang normal lang sa kanya yung ganun, no? And meron ring tinatawag na sexual coercion kasi parang pinag-uusapan daw yung kanyang promosyon at yung kanyang tenureship sa trabaho, no? So ano maging epekto nito sa kanya, no? Dalawa. Una ay psychological, no? Una ay pwede siya magkaroon emotional distress, no? Imagine having that boss, tapos pag pumasok ka, makikita mo siya, every time nakikita mo siya, parang it reminds you of those conversations, no? Especially dun sa private na dinner na yun, no? Ano pa kaya yung pwede nangyari, no? Doon kay Munti, doon sa part na yun, no? Which can cause eventually what tinatawag nating PTSD o post-traumatic stress disorder, no? Yun yung isang epekto nito. Meron rin tinatawag na cognitive impairment, no? Dahil dito, parang magdududa ka na, no? I could just feel yung self-doubt, no, nung tao, parang pinuri ba ako nitong boss ko because maganda yung presentation ko o dahil maganda lang ako, no? Is it just me or really what I did, no, that was good, no? So kumbaga question na yung kanyang sarili, kaya therefore nagkakaroon na ng cognitive impairment na parang hindi yata ako yan, kaya alam natin yan, no, sa mga salita ng Gen Z, yung imposter syndrome na tinatawag, no? Papasok yan dyan, no? Sa element na yan, no? At yun nga, no, sa professional level naman, no, papasok rin dyan yung decrease ng productivity niya. I feel na parang after that incident, no, parang ang tanong ko dito, siya ba ay magiging as productive as before? Lalo na kaalam niya na umaali-aligid sa paligid niya, no, itong boss niya, no? And then because of that, dahil ayaw niya siguro makita, there might be an increase of absenteeism, no? Hindi na siya papasok, no, until sa maubos na yung leaves niya, no? Dahil nga ayaw na makita yung boss na yun, no? And therefore, ang masaklap na mangyayari sa kanya, there might be some career stagnation kung hindi niya papayagan yung boss niya na yun nga, no, i-harass siya. Which is actually kudos for me, no? Parang mas better na nga na ganun sa akin nga.
dapat umalis na siya doon sa environment na yun, no? Kasi parang hindi na, whether makuha mo yung promotion, makuha mo yung trabaho na yan, hindi na siya safe space for you, no? So, yun yung nakikita ko ng mga epekto sa kanya. And ultimately, ito yung masaklap, no? You will now question your self-worth, no? Na parang, ako ba ay matinong empleyado? Ako ba ay matinong na tao? After, for example, no, she conceded towards that, no, yung gusto ng boss niya, you will begin to question yourself na parang ang dumi-dumi ko, no? Parang I'm not worthy to be with anyone anymore, and it will affect, no, not only her professional life but even her personal life, no? Kaya minsan nagkakaroon ng alitan sa mag-asawa o sa mag-boyfriend kasi nga pag yung trauma nakikerry over doon sa personal life ng tao, no? So even any kind of touch probably or any kind of look, no, might signal this person that I'm unsafe. Even though this person is, yung tao na tumitingin sa kanya, humahawak sa kanya, ay mahal niya sa buhay. Minsan hindi nila ma-distinguish yun, no? Kasi nga may trauma na rin na kinakaharap siya, no? So that is for me, no? So, Munti, I feel you and I hope that you'll be able to get out of that situation as soon as possible. Thank you so much po, Kuya Rolly, on giving the perspective and also the the effects, no, nung sexual harassment na yon kay Munti. And yes, parang yung sinabi niyo na nakicarry over yung trauma, hindi lang sa work, but also dun sa personal level, personal na or personal life na ng mga tao, iba na yung nafe-feel nila. Sobrang laking epekto talaga nun. Sorry, I'm naka-unmute pala. Okay, Attorney Jess, given na mahirap mag-open ng sexual experience, what should someone do if they experience harassment, especially in workplace? All right. So just to hammer on the point mentioned by Sir Rolly kanina, na ito nga ay mga batas na ito, no, yung sa sexual harassment law, sa safe spaces. Kung makikita natin, it's more on what the victim felt and not what the perpetrator wanted to say or do, no. Hindi po pwedeng sabihin niya na, uy, joke lang. Uy, lambing lang to. Hindi to something like, ano ko kumbaga ano ko, karinyoso. Hindi ganun yun, no? Kasi it's not what the other person said, pero kung ano yung naramdaman ng receiver. And it's really hard to talk about these things. But this laws somewhat provided mechanisms for us to be able to open up. For RA 7877, for the sexual harassment law, the law mandates that each and every company, whether it be of private setting, more so for the public setting, kasi naggawa rin ng memorandum circular ang Civil Service Commission, na kailangan talaga magkaroon ng CODI o yung titawag na Committee on Decorum, no? So sa Committee on Decorum, kailangan talaga dito na Committee on Decorum and Investigation, no? So kailangan merong isang panel, isang grupo na makikinig na kino-compose siya ng iba-ibang level ng management. And most of these CODIs are may kasama dyan na HR. Kaya tayo mga ka-HR, dapat alam natin to kasi baka maging member tayo ng CODI. So, kailangan yan ay mag-receive ng complaint, formal charge, no? At mag-iimbestiga based on a uniform rules of procedure. Pero hindi naman kailangan to sobrang higpit talaga na formal charge. It's not like a case in court, no? It could just be a verified complaint. Sulat kamay. You'd have forms for this para mas madali, no? And then lodge it in your local HR. And then ihintay mo yung ipapatawag ka ba. And ang approach ko dito when I handle this kind of cases as an employee relations practitioner myself is that hindi mo sila pwedeng pagsabungin na kaliwat kanan. No, wala namang right to wala namang right to cross examination dito eh. Kailangan mo lang makinig ka dun sa sinasabi nung nagrereklamo at to sa inirereklamo. Kasi that's the basic element of due process. And in administrative proceeding, you only need substantial evidence, the lowest bar of evidence. What's the reasonable mind, no, has to say about this, diba? Kung reasonabling tao, ano ang masabi mo
base sa mga facts, allegation, circumstances na nag-aakusa at yung depensa ng inaakusahan, 'di ba? Kung maalala natin, 'di ba, recently may isang konsehal ng Maynila na speech on a public session kasi siya raw ay hinihimas sa palad ng kapwa niya konsehal. At yung kabila naman, sabi ng konsehal na hindi, malambing lang ako, tsaka talagang biro lang yun, hindi ko naman sinasadya, so and so. But of course, whatever the resolution of the City of Council of Manila will be, it will be up on the Committee on Ethics. But it just shows that whether it be public or private, there are mechanisms for this. And the lacking aspects sa 7877 ay na-address ng Safe Spaces Act. Paano kung di mo, boss? Paano kung katrabaho mo? What if nasa pila ng jeep, sinipulan ka, merong naghahalo ng semento sa construction site, sinipulan ka din. O yung mga good morning sexy, good morning beautiful. 'Di ba? So mamaya, pag-aaralan natin yung Safe Spaces Act on a more detail. But for now, may mga mekanismo ang batas at unti-unti naman, 'di ba? Sabi nga sa liberal feminism na inaral natin sa klase, 'di ba? Yung mga batas ay pinopromote yan para ma-address yung mga kakulangan, mga gray area. But of course, unti-unti at nagde-develop through time. Yun lang po, salamat. Okay, thank you, Attorney Jess. So may legal and internal reporting options din po pala tayo, no? Thank you, Attorney. Attorney, nabanggit nyo rin po about yung RA 11313, Safe Space Act. Ano nga po ba ito? So we're moving forward to its more modern and expanded counterpart, RA 1131, or the Safe Space Act of 2019. This law goes beyond workplace and school harassment. It covers streets, public spaces, online platforms, transportation, workplace, community, and even private messages. Ano nga ba ito? So we have here Miss Amy who will further discuss what is RA 11313. Okay, thank you, Jareen. So, in addition to what you have mentioned, no, ang RA 11313 o Safe Spaces Act ay batas na nagproprotekta sa lahat laban sa sexual harassment, mapa-online man ito o offline. So sa ilalim ng batas na ito, malinaw na ipinagbabawal ang una, yung catcalling, o yung mga pagtawag na nagdudulot ng discomfort or takot, gaya nga nung sinabi ni Sir Don kanina. And kahit sabihin pang biro lamang ito, no, kapag hindi ito welcome, pwede na ito makonsider as harassment. Then, pangalawa ay ang lewd remarks from strangers. So, ah, ito yung mga bastos, sexual, at hindi ka nais-nais na komento na lalo na sa kalsada, pampublikong sasakyan, o iba pang pampublikong lugar. So, kahit pa walang physical na contact dito, ang ganitong mga salita ay nakakabastos, no? Nakakatakot at nakakasira ng dignidad ng biktima. Pangatlo is yung ito naman ay ang sinadyang pagpapakita ng masiselang bahagi ng katawan sa ibang tao nang walang pahintulot. Ang ganitong kilos ay malinaw na krimen, no? Hindi biro at isang seryosong anyo ng sexual harassment sa ilalim ng Safe Spaces Act. So, ang flashing or exhibitionism ay nagdudulot din ng takot, no, trauma at matinding paglabag sa dignidad nung biktima, lalo na sa mga pampublikong lugar. Kasama rin dito ang yung paghihipo or grouping sa pampublikong transportasyon na madalas namang nararanasan ng mga commuters. So, saklaw din ng Safe Spaces Act ang pagpapadala ng mga unsolicited explicit photos, pati na rin ang mga online sexual threats at harassment. So, ito ay anyo ng sexual harassment sa digital space naman at walang sino man ang dapat makaranas nito. Ang mga ganitong kilos ay malinaw na labag sa batas kahit pa online lang naganap. So, bukod dito, mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbabahagi ng mga private images nang walang pahintulot o consent ng taong sangkot. So, ang mga ganitong aksyon ay malubhang paglabag sa karapatan ng isang tao sa privacy at dignidad, no. So ang mahalagang tandaan natin dito ay simple lamang, kung walang consent, mali ito. May karapatan yung bawat isa sa atin na maging ligtas at respetado saan man tayo naroroon.
Okay, thank you, Miss Ivy, for the discussion of R8 11313. May we ask Attorney Jess for explaining it more on legal concept? Alright. So, yung Safe Spaces Act ay nahati sa iba-ibang chapters, ay mga articles, kung saan sinasabi dito, kung saan nakakaranas ng iba-ibang klaseng gender-based violations, gaya ng ah, mga harassment sa kalye, no? So, sa mga public spaces, gaya ng catcalling, wolf whistling, di ba? Sa mga restaurants, sa mga cafes, at sa mga malls, di ba? Lalo na sa mga PUV, di ba? Nauso dati yung sumasakay ng jeep, tapos pinipicturean na upskirting videos, photos, and itong Safe Spaces Act, hindi lang to isang batas lang, no? It could overlap with other laws. It could overlap with your Cybercrime Prevention Act, 'di ba? Kunwari may mga picture ng palda, pinost online, 'di ba? O kaya yung mga tinatawag na online bullying sa kabilang chapter naman ito, 'di ba? Yung mga sexist slurs, 'di ba? Sexist gender slurs. And meron ding chapter tungkol sa uh, gender-based harassment sa trabaho, sa eskwela, at iba-ibang institusyon. So, dito, sinasabi sa batas na to, yung iba-ibang forma, iba-ibang tipo ng harassment na kung babasahin natin, it could almost hit every aspects of violation, yung mga gender-based violation. At dito, wala nang usapin ng superiority. Kahit tabla, kahit mas mababa ang posisyon sa'yo, as long as you felt unsafe. No, whether it be physical, online, um, verbal, emotional, etc. And it also provides for penalties. And more importantly, mechanisms on how we do it. Diba? Tinap nito ang DILG, mga LGUs, Commission on Women, at pagkakaroon talaga ng mga mekanismo gaya ng women's desk. At yung trainings, importante yung training kasi kailangan mapaalam to sa mga tao na may mga gender-based abuses na ganito, 'di ba? Sa mga GAD training, sa CHED, DepEd, TESDA, at sa PCW. At kailangan talaga na ma-audit ng mga LGU every 3 years na yung kahandaan ng ating pulisya, ng ating mga civil society organizations, schools, na kaya ba nating ipatupad to lahat. With that being said, this piece of legislation tries to cover the aspects of making our spaces safe for everyone. Thank you. Okay, thank you, Attorney Jess. So, tama ka nga, no? Kailangan natin magpa-training paminsan-minsan kasi kagaya nga na sinasabi ni Kuya Rolly kanina, awareness ang kailangan kasi kailangan ng mga tao. So, in relation to this, we have a letter sender who would like to share their experience for better understanding. So, ano siya, she's an anonymous. So, we have this one na babasahin po kung ano yung letter na pinadala niya. Okay. So, bali babasahin ko lang po yung liham na ipinadala ni Che. Isa siyang membro ng LBTGQ. So, ako po ay gumanap at nagbihis Barbie para sa booth namin. Ang team po kasi namin ay Barbie Wonderland. Nung dumating na po ang mga bata na anak ng mga empleyado, lumapit po sila sa booth namin. Nung una, masaya ang lahat. Ngunit biglang may isang bata na nagsabing, "Why is this man pretending to be Barbie? He's now even a girl." Hindi po ako nakaimik noon. Pinilit ko ang intindihin ang bata, pero medyo nakaramdam na ako ng pamamahiya nung nagtawanan na yung mga empleyado. Yung magulang ng bata, tumawa rin at hindi rin po in-explain sa bata yung tama. I also received teasing from my coworkers that time. Mga ilang araw at ilang meeting rin po nilang inulit-ulit ang mga katagang binitawan ng bata. Pakiramdam ko po talaga, habang tumatagal ay nababastos na po ako. Kaso gusto ko man magsumbong sa HR namin, pero inisip ko kung may merit ba na mag-raise ako ng complaint, ako naman po ang nagbihis babae para sa activity na yon. Thank you so much for sharing your experiences, Che, no, sa ating podcast. And yes, thank you so much for kahit na sa through letter, talagang naparamdam niya sa atin kung ano yung naranasan niya that time. And patungkol po sa karanasan ni Che, ano po yung masasabi niyo dito, Sir Don?
yung sa naranasan niya, may violation of dignity and respect. Yung panunokso sa kanya ay tuturing na gender-based harassment na hindi tama yung kanyang expression, yung kanyang gender. So, kung nagpatuloy pa to sa kanyang workplace, gumawa ito ng isang hostile work environment para sa kanya. Lalong napapababa kanyang na tatapakan yung kanyang karapatan sa self-expression. So sa psychosocial impact nito, nakaramdam siya ng stress, anxiety, feelings of isolation, nagre-risk din ito ng internalized stigma at posible pa itong magpatuloy sa long-term effects tulad ng depression, withdrawal, or resignation. Papakita rin ito ng workplace culture issue. Yung mga nabanggit niya kanina, kailangan ito ng gender sensitivity training, awareness, para ma-empower yung empleyado at lalo ding maging mas safe yung workplace natin. Thank you so much po for sharing that, Sir Don. No? Yun nga, yung mga yun, narinig ko na it's a workplace culture issue doon. Tapos, na-feel niya pa na parang natatakot din siya or nagda-doubt siya sa sarili niya kung magsusumbong ba siya sa HR nila. Kasi siya naman daw yung nagbihis na pambabae. And yes, alam naman natin na not all or hindi lahat ng kumpanya sa Pilipinas is nagkakaroon ng mga training and awareness seminar sa kanilang mga empleyado tungkol dito sa mga violation na to on dignity and respect. So, thank you so much for that, Sir Don. And what about Kuya Rolly po? Can you provide an insight on the proper education naman, on the proper correction on the child's thought, no? Kasi na-include siya, talagang siya yung nagsabi din. So, ano pong masasabi niyo dito? Yeah, no, in terms of correcting the child, it's ultimately the parents' role on doing that, no? So, nakakalungkot lang na parang nakisama pa yung mga parents sa tawanan, no? Una sa lahat, the parent could, kasi simple lang to eh. In general, a person should be treated with dignity. Yun lang yung bottom line dyan. Kahit ano pa yung perspektiba mo, whether you're a liberal or conservative, no? The parent should actually educate the child. Anak, kahit sino man makakasalubong mo, sino makita mo doon sa opisina natin, no? You need to treat them with dignity, ha? So, humaga parang irespeto natin kung ano yung gusto ng mga tao na makikita natin doon. Yun yung first na dapat ay ma-educate natin na ating mga anak, no? Treat every person with dignity. Pangalawa, kung ikaw naman ay konserbatibo, pwede mong i-anggulo to sa perspective na, anak, pupunta tayo doon sa office, no? Ang tema ng aming party ay Barbie Wonderland. So baka makakita ka doon ng mga lalaki na nagdadamit ng babae, no? Ayun ay parang nagko-cosplay lang sila, no? So humaga parang dapat kasi sa akin, before mo isalang ang anak mo sa isang event na ganito, na makakita siya ng mga ganitong mga figura, no? Kailangan ay ma-educate natin sila. That's on the conservative side, no? Kumaga parang may paliwanag lang na, oy, nagko-cosplay lang sila, Barbie Wonderland kasi to, kaya expect na merong mga lalaki na nagdatamit ng babae, no? Pero on a more liberal side, no, nandiyan na yung todo soji, no, na education, no, in terms of sexual orientation, gender identity and expression, no, kailangan maipahiwatig sa bata na minsan merong pagkakaiba
ang sex assigned at birth, no? At yung kanilang gender preference, no? So, kaya pagpasok natin doon sa opisina, maaaring makita ka dyan na iba yung gender expression nila, iba yung kanilang pananamit doon sa kanilang kasarian. So, I think yun yung kailangan ma-educate yung mga bata, no? On this, no? Generally speaking, yun yung itulak na natin yung golden rule, no? Which is, no? Do unto others what you want others to do unto you. Diba? Yun naman, yun, treat all people nicely, respect regardless kung ano man ang clothing nila at ano man ang expression nila. I think yun yung correction. Sa akin, hindi siya correction eh. Dapat prevention pa lang eh. Sa bago pa lang dalhin yung bata sa isang event, kung alam mong merong mga kaopisina ka na maari magdamit babae, no? Kailangan ay ma-educate mo na yung mga anak mo on that, no? Ay natutuwa ako kasi aking mga pamangkin ay well educated na mga UP graduates nilang mga parents, no, yung aking brother sa kanyang sister-in-law, no. So kaya hindi na sila nagugulat pag nasa public spaces kami at nakikita nila itong mga LGBTQIA+ natin, no. Kailangan talaga may ganung proper orientation ng mga bata. Thank you. Thank you po, Kuya Rolly. Yes, no, dapat talaga nag-i-start sa bahay pa lang, sa mga magulang pa lang, yung pagtuturo nila about the SOGI education. And yes, no, yung mga bata kasi ngayon, yung mga generation po natin, parang alam na nila, malawak na din yung isip nila about this, which is good, no? Nagkakaroon na sila open na sila on the different, the genders and the sexual orientation. So thank you so much po for that. Okay. Thank you, Kuya Rolly, for that input din po. So, lalo na ang mga bata ngayon ay malawak ang imahinasyon, kaya talagang dapat nagsisimula ang kaalaman sa bahay. So, given that po, maaari nga bang dumulog sa HR si Che, Attorney Jess? We're looking into a legal basis naman po sa ngayon. Yes, definitely, no? Ayon sa Section 16C ng Safe Spaces Act, matuturing na ang mga pangungutya na natanggap ni Che ay isang unwelcome, pervasive, at nakaka-create siya ng mga intimidating, hostile, at humiliating na environment sa nakatatanggap. Kasi whether or not that cross-dressing, quote-unquote, is a gender expression by Che, or ito ay ginawa lamang para mag-cosplay sa sabing event. Ang event na ito ay para sa opisina. At yung pagdamit na ganito ay nagdulot ng mga pangungutya na uncalled for. Diba? Yung mga ganong remarks, na pagtatawanan, na nagdulot siya ng pangdudusta sa iyo sa kanya, 'di ba? Na hindi siya healthy sa environment nila at siya ay napahiya, sa harapan ng mga bata, sa harapan ng mga katrabaho, at naging pervasive ito kasi even after the event, nagtuloy-tuloy pa siya. So sabi nga ng Safe Spaces Act under Section 17 sa sumunod na section, kailangan mag-provide ng mechanism ang kumpanya para i-address ang itong mga klaseng violation. Magkaroon ng mga representante mula sa union, magkaroon ng representante mula sa iba-ibang manggagawa, at may mga mekanismo ito, no? Kailangan nga, not less than half the members ng mga committee ay babae. May representasyon sa iba-ibang komite, no? Kailangan mayroon ding panahon para mag-imbestiga. Di dapat tutulugan ng mga kaso. Pag sinampa mo tong kaso na to, kailangan mayroon 10 araw para karoon ng resolusyon. At maliwanag yan sa batas. Kasi ayaw natin na itong mga ganitong klaseng violation, matulugan lang, no? At walang mangyaring resolusyon. Kasi nilalayan nga ng Safe Spaces Act na mapanatili na walang hostility sa ating mga place of employment gaya ng nangyari kay Che. Salamat. Thank you, Attorney Jess, for sharing that and also giving us the possible penalties din, no? Dun sa nangyari kay Che. And yes, violations should really have resolution. So, with that po, kung ito naman ay mangyari outside the company or the workforce, ano kaya yung maaaring maging hakbang ng biktima, Sir Don? Kung sa labas po ito ng
workplace mangyari, ah, ang siyempre ang una po diyan, pwede natin 'to i-report sa barangay, pwede rin itong mas mataas pa sa nakakasakop na LGU, munisipyo man yan or city hall. At dapat ito tugunan ng municipal or city social worker natin. Thank you, Sir Don. Yes, no, kahit sa mga barangay pala, pwede ka nang mag-report ng mga ganitong cases. Like, yes, unit of society siya, pero pwede nang dumulog yung mga tao. Tama po ba? So, yes. And ano po kaya yung mga preventive measures naman na maaaring gawin para po maibsan yung stigma sa mga ganitong bagay, Kuya Rolly? Yan, no? Ang maganda dito tayo sa Universidad ng Pilipinas, no, ay meron tayong Diliman Gender Office na tinatawag. Siya ay isang dedicated na opisina patungkol sa kasarian, no? At sila ay nagko-conduct ng training. Gusto ko lang bigyan ng linaw ang pagkakaiba ng ilang training nila. Meron hong Gender Sensitivity Orientation o GSO at meron hong Gender Sensitivity Training, no? Anong pagkakaiba ng dalawa, no? Ang gender sensitivity orientation ay yung pagtatalakay lamang, no, sa mga sa SOGI, no? Ano ba ang SOGI? Anong sex assigned at birth, gender identity, gender expression, sexual orientation, no? Paano ba natin paano tayo maging sensitibo, no, sa mga tao na katrabaho natin, even outside, no? So orientation naman siya, more of lecture type, no? Pero ang gender sensitivity training, ito ay training talaga, no? Ibig sabihin parang may practicum, no? Magdadala sila ng mga kapwa LGBT o kahit mga babae, no? And then paano mo itatrato ang mga katrabaho mo kung ganito yung sitwasyon. Basically, what you are doing right now is actually making vignette like this, no? Kumaga mga kwento ng buhay, totoong kwento, at pwede pag-usapan sa loob ng training, no? Ano yung mahusay na dapat gagawin, no? Imbis na ganito yung nangyari, ano dapat yung gagawin, no? So, kasi kailangan pag-usapan itong mga bagay na ito, hindi dapat tinatago. Mostly kasi tayong mga Pilipino, may kultura na tinatawag na we're just pulling them under the rug, no? Parang wala natin pag-usapan kasi parang nakakahiya, di ba? Pero actually, dapat pinag-uusapan to kasi yung hiya ng mga tao, lumalabas yan, no? Naturally, no? Sa ating mga workspaces, sa ating mga public spaces, no? At nakakaapekto yan sa mga tao na nagiging biktima ng mga ganitong klase mga slurs or mga whether it's verbal or non-verbal, whether it's intentional or unintentional, no? Isa nga lumabas doon sa GAD Summit namin ay siguro makakailangan may separate training daw ang mga baby boomers at Gen X, no? Kasi mukhang generationally, no? Parang iba rin yung pananaw kasi akala nila ay, ganun kasi ako magsalita o ganito talaga yung expression ko, no? Pero hindi, kailangang iwasto, no? Hindi nga siya excuse na ganito lang yung pananalita ko, ganito lang ako magsalita, ganito kasi sa generation namin. So it doesn't make us an excuse, no, to do these things, lalo na at we're dealing with intergenerational workforce, no? So kailangan makita natin, maintindihan ano ba ang sensitivities ng mga millennials at mga Gen Z, no? At ngayon papasok na, no, malapit na papumasok ang mga Gen Alpha, no? So kumaga, how do we treat them, no? And yung awareness na ito allows us to actually treat them more humanely, no? At yun yung kailangan nating maintindihan. Again, reading social cues is very, very important kasi minsan, no, hindi natin nakikita na nakaka-offend na pala tayo. I would always caution people to the safe side na parang kung hindi ka sigurado magtanong, no? Para tanungin mo, okay lang ba to? No, hahawakan kita sa balikat, okay na ba yun, no? So, get that kind of respect, no? Before you do the action. Kasi yun ang importante. Minsan kasi ginagawa mo na bago ka magpaalam. Hindi. Bago mo gawin, magpaalam ka, no? Kung para ma-realize ng kasama mo na nire-respeto mo siya. Yun lamang po. Thank you so much po, Kuya Rolly.
Yes, totoo naman po na parang yung mga tao nahihiya or ayaw na nilang i-share yung experiences nila. Kasi nga, nandun yung salita natin na hiya and also parang yung parang puri It's like kasira ang puri yung naiisip, lalo na sa mga babae na naka-experience nito. Which is really important because it's very right now rampant talaga yung nakaka-experience. Okay, thank you po for that. So maraming salamat po sa fruitful discussion na ito. In terms of social guidance and legal aspect, meron po ba kayong paalala or habilin para maiwasan po ang pag-violate sa RE 7877 at RE 11313? Sa opisina at mas lalo nilang maunawaan ang dalawang batas po na ito. Paano nga po ba ang intervention or healing sa mga victims or survivors na nakakaranas po ng sexual harassment? So let's start po with Sir Don. Una dito, mahalaga dyan yung knowledge. Kumbaga, knowledge is power to right. So to equip ourselves, to empower the organization, the company, or kahit actually dapat pati sa LGU, sa municipalities, dapat trabaho to ng information campaign na itong batas na to ay dapat protektahan tayo. Protektahan ng ating gender expression, protektahan ng ating identity. So, number one talaga dito ay maging advocate for ourselves. Let's equip ourselves with the knowledge of the law. Tapos, ang pangalawa din, basagin natin yung nabanggit ni Sir Rolly kanina na sitting under the rug lang na yung pagkatakot natin sa chismis. Na dalawa yon. Una, wag tayong matakot na mapagchismisan lalo na kung may maling ginawa sa atin. Tapos pangalawa din, yung komunidad para maprotektahan tayo laban sa chismis, dapat din ma-empower sila ng knowledge na mali na yung ginagawa. At doon pumapasok yung ating komunidad, ating LGU, yung ating companies na dapat mas maging aware sa Safe Spaces Act saka sa sexual harassment. Okay, thank you po, Sir Don. So, na-mention niyo po yung mga ganun. No? So, sa barangay pa lang pala, dapat talagang may mga campaign yung mga barangay natin para maging awareness din po sa ating lahat. And Sir Kuya Rolly, meron lang pong akong itatanong kasi narinig po nung kasama ko dito. Yung na-mention niyo pong sa UP na open for guidance, yung mga ganun po. Is it really open lang po ba para sa mga UP or open po to all to yung dedicated na offices po para sa ganun? If may mga trainings, pwede daw po bang umattend yung mga outside UP? And with that po, we will be moving forward po kay Kuya Rolly. Ayan. So, tama po. Ang Diliman Gender Office ay primarily ang kanyang kliyente ay kami, ng mga UP constituents. But they're actually open to outsiders themselves. No? So, kumaga, pwede naman pong hanapin ang kanilang Facebook page, UP Diliman Gender Office. No? And they're very willing na mag-accommodate po ng trainings natin on gender sensitivity orientation and gender sensitivity training. No? Katulad na sinabi ni Don, no? Importante na ma-educate natin na ating sarili on these matters. No? Pero siguro, at ito pa, lalo na sa mga LGUs natin, maybe Attorney Jess can also make comments on this. No? Alam nyo ba na kailangan ay 5% ng budget ng bawat opisina ng ating mga LGUs, ng ating mga mula barangay hanggang sa national government, 5% of their budget should be dedicated to gender and development. No? So kaya nga itong mga gender sensitivity training o gender training, no, kailangan ay maipasok nila, no, dito sa sana
tigilan na yung mga paliga, papageant, di ba? Parang sama-sama na yung mga tao sa ganyan, no? Kailangan mas relevant na, no? Ano ba yung kailangan ng constituents natin, no? Siguro pwede ituloy pa rin, pero kumbaga, pwede pasukan ng ganyan. I remember when I was invited by sa Miss Engineering, no? May papageant sila na ganyan, no? Tinrain ko rin yung kanilang mga kandidata, no? Na on gender sensitivity. Kasi kasama rin yun, no? Sa kanilang gawain, no? So, besides education, I think ang intervention na magandang pag-usapan natin dito is to be ready personally to listen with the heart, to listen without judgment, no? Kahit ano pa yung, kasi you would know that, no? Kung meron tinatawag na safe spaces, meron rin akong tinatawag na safe persons, safe people. People na alam mong pwede mong mapagkwentuhan, na hindi ka ihuhusgahan, at hindi chichismis yung mga kinikwento mo sa kanya. Very, very important yung dalawang bagay na yun. Kasi minsan, no, parang, oh, hindi ka nga hinusgahan, pero mamaya after 1 hour, alam na ng buong office mo, no, kung ano yung sinabi mo dun sa tao. Hindi ho ganun ang safe person. A safe person is willing to listen to you without judgment and keep it a secret, no? Whether it's a good thing or a bad thing, pag sa'yo lang sinabi, siguro rule of thumb natin yun, pag sa'yo lang sinabi, let it stop with you. You don't have any authority na sabihin siya sa iba unless this person says, o sige, pwede mo na ikwento sa ibang mga tao, no? Kasi ikaw yung pinagkatiwalaan niya on this thing. So please, listen with the heart and also remember that these are secrets that are meant to be kept between the two of you, no? Pero syempre, katulad dito ay itutulak rin natin siya na lumapit kina Attorney Jess, lumapit kina Sir Dom, no? Para mabigyan ng solusyon, no? Practically speaking, mabigyan ng solusyon yung kanyang pinagdadaanan. Kasi sa akin, pwede siyang lumapit rin kasi sa counselor, pero hanggat hindi siya nalalabas, na iaalis doon sa harassment environment, no? Sa violent environment ng workplace, hindi ho mababago yung kanyang disposisyon. So kailangan practically speaking, maalis siya doon sa sitwasyon na to. Kaya nga even in domestic violence, no, we would agree to separate the couples, no, para mas madali na kumaga maiwasan na yung ganitong klaseng pananakit, no, sa ating mga kababaihan, no. So practically speaking, remove the person from that environment that is triggering for her, no, or for him, no, regarding harassment, no. And then hopefully makahanap tayo ng support group for this person, no? A support group of fellow victims, no? Of fellow survivors. We call them survivors now, no? Survivors of sexual harassment, no? Para merong silang, kasi ikaw, syempre, makikinig ka sa kanya, pero there is that portion within that survivor that says, hindi mo ko lubos na intindihan kasi hindi mo pinagdaanin ang pinagdaanan ko. But hearing people who may have actually gone through the same experience is a different kind of support, no? So I hope that you could also lead them to those people, and I think Gabriela Women's Party List might be able to help you on this manner. Yung mga feminist groups natin, they can help you to be directed to those kind of support groups of survivors. So yun naman po para sa akin. Thank you po dun, Kuya Rolly. So, tama po, no, aside sa informations, kailangan din natin ng, what you call this, safety person. So, it's a reminder lang din sa ating mga HR practitioner na dapat sa isang company tayo ang maging safe space ng mga empleyado natin. So, on a legal basis naman, Attorney Jess, meron po ba kayo maiibigay or paalala or habilin regarding this po? Yes. Yung favorite ko na legal maxim is yung fiat justitia ruat caelum. It translates to let justice be done though the heavens fall. No? Alam natin sa ganitong mga situation, we are dealing with bosses, mga superior na abusive, could be abusive. And itong mga legal mechanism na ito yung mag-empower sa atin na, ano kung boss siya? Ano kung superior siya? Alam natin na with this mechanism, mapoprotektahan tayo ng batas kasi binibigyan tayo ng kapangyarihan, binibigyan din ng ngipin itong batas na to para parusahan yung mga talagang nang-aabuso sa workforce, gumagamit ng power, influence, yung kailang moral ascendancy para mang-abuso. It could be some narcissist, some psychopath, no? And it all starts with the person speaking up, 'di ba? So, may mga mekanismo sa
social, psychological para suportahan kayo na bigyan ka ng lakas para magawa mo, masimulan mo yung aspetong legal. Kasi at the end of the day, it's about justice. Diba? Hindi yung tipong kailangan mong i-bring these people to the courts of law if necessary. No? So I could talk about all day where to go, what to do, file, screenshot, send reports, etc. Go to your Cody, go to your HR. But you have to speak up. No, you have to file your verified complaints. But if it takes you na mag-seminar ka muna, mag-counseling ka muna, then do so. Then after that, you address them legally. Kasi as a lawyer myself, nakikita ko lagi sabihin ng naabuso eh. Ang unfair, attorney. Kawawa naman kami. Alam ko mahirap, pero kung gusto mo talaga silang dalhin sa hustisya, kailangan mong palakasin sarili mo, kailangan mong magpakatatag, tapos saka mo siya dalhin sa korte, tribunal, o kung saan man, para kasuhan sila. Diba? Kasi only then can you find real justice. And we have this mechanism, we have this, yung mga pinag-usapan nga natin na education, and it begins with education, but it doesn't have to stop there. Yun lang po. Salamat. Thank you, Attorney Jess, for that po, no? So, Attorney Jess, thank you, Attorney Jess, for that po. So, it's a very detailed and very brief po ng pagkakadiscuss niyo po sa amin regarding po sa legal. So, we will be moving po sa ating quick fire round. Okay. Ayan, quick fire round. But first, gusto kong mag-thank you, no, sa information na nabigay sa atin for today. Like, yung laws nga on Safe Spaces Act, the interventions, and also the penalties. And ang pinaka-tumatak sa akin is yung effects na sinabi diniscuss ni Kuya Rolly and Sir Don. And yun nga, also tumatak din sa akin yung safe person, no? And yes, that's correct. As an HR practitioner, kailangan tayo din yung maging safe person or safe space na ating mga empleyado. And Sir Don, Kuya Rolly, Attorney Jess, familiar ba kayo sa fast talk? Familiar ba? Kaya bang mag-fast talk? Because the next po is the quick fire round na fast talk, think fast. And we have short question, so instant answer din po ang kailangan. So you just have to say the first thing that comes to your mind. So for Kuya Rolly and Sir Don, can men and LGBTQ be victims? Yes. Yes po. Thank you so much for that. And is joke lang a valid excuse, Attorney Jess? No, hindi. Dapat, pag ayaw ng biktima, wag mong gawin. Tsaka hindi pwedeng sinabi mo lang o na-feel mo lang. Depends sa na-feel ng victim. Okay. Given what we have discussed today po, can you give one sentence to tell someone who opens up about harassment? So let's start po with Kuya Rolly. You're not alone. There are people around you who could help you. Ang maganda dito sa inyong podcast, andito kaming tatlo, no? The social worker can help you be put out of that situation, practically speaking, give you the practical things that you need. The lawyer will be able to give you justice, and ako naman will be able to give you interventions in terms of psychological and counseling. So you're not alone in this fight. Thank you, Kuya Rolly. How about you po, Sir Don? Una ka itatanong kung nasaan yung harasser. Tapos susunod kong sasabihin na ikaw ay mahalaga. Or parang mas dapat ko unang sabihin na ikaw ay mahalaga. Tapos agad kong tatanong na nasaan yung harasser. Kasi yun nga, unang-una dapat maalis siya dun sa sitwasyon na sa lalong madaling. Thank you. And how about you po, Attorney Jess? Speak up. Ang batas ay tutulungan ka. Okay. Thank you po. Thank you so much po. Yes, no, hindi ka nag-iisa. You are not alone in this fight. That's why
RA 7877 reminds us that respect and safety matter, and no one deserves to feel threatened in work or even in school. So sexual harassment is real, widespread, and damaging, but the law stands with the victim. RA 7877 protects us in workplace and school setting. So RA 11313 protects us naman in public, online, transportation, and all shared spaces. So again, thank you so much, Attorney Jess, Sir Don, and Kuya Rolly for this informative and powerful conversation that we have. No, so more than laws, we have the community awareness and also healing, promoting dignity, consent, yan, yung consent, respect, and safe spaces for all. And until our next Chikahan episode and podcast, so stay informed, stay compassionate, and stay safe, everyone. So, syempre, iba na rin ang may alam. From Class IR 216, thank you so much po for sharing your knowledge and thank you for listening. Yeah, thank you so much Thank po you. again. Thank you, Salamat Sir po. Rolly. Thank you so Thank much you, po. Don. Salamat. Salamat po. Dito rin tayo magtitita pala, Attorney Jess.